More update about Talaga Sandro yung Mulek patrol ng mga from marites. OVDM Ay, Vlog. tinatanong. Hashtag Oo, justice for Sandro. Oo, gaano raw katotoo yung nangyari sa after gala ng GMA7. My God. Ito ano lang natin dahil madalas tumutumbok itong si Alt Inday Badiday sa Twitter o sa X. Oo. O bago ang lahat, basahin mo muna, Loy. Ano ba yung ETU? Eto na nga, Nay, nasusulat. Bata. Ay, bata. Basa. Meron siyang blind item. Ang sabi niya, Aha. aspiring actor na si S.A., anak ni actor NM, Aha. pinagsamantalahan ng dalawang baklang may mataas na katungkulan sa GMA after the gala. Aha. Kwento ng aking source. Mhm. Tong dalawang bakla na to, pinapunta sa room nila si S.A. Tapos, ewan kung anong pinatira para mahilo yung bata. Sabay hinalay. Kwento niya, buti ka mo, may kumatok at nag-deliver ng wine. Kaya tumakbo ang bata palabas. Mamatized ang bata. Oh. Pinipilit itago ng GMA pero lalabas at lalabas pa din yan. Gusto nila internal na lang. Pero ayun na nga, gagayang dalawang bading. Dagdag chika ng aking reliable source, pinapunta pala ng dalawang bading si S.A. sa kanilang hotel room. Eh syempre, wala namang mali siya sa bata dahil tito-tito nga, di ba? Para sa walang kinikilingan, walang pinaprotektahan. Bukas ang Alt Inday Badiday para sa mga sangkot sa nasabing issue. Nakakaloka yan, ano? Unang-una sa lahat, wala tayo dyan. No? Oo, at tayo ay nakadepende lamang sa ating binasa. Pero siyempre, meron nga akong nakuhang lead. Gusto mo yung lead? Yes. Oo, parang investigasyon. Ano? Yes. Oo. Parang may, sana hindi totoo yung nagbalita sa akin na parang totoo ito. Sana nga hindi totoo. Kasi siyempre, kung paninira lamang ito, kawawa naman yung dalawang bading. Oo. Kaya lang nga, yung iba kasi, talagang dinidare tayo na i-discuss yan. O ayan, may mga comments dyan na i-chika mo na dali, OG. Tapos, ano pa tayo? Tinatag tayo na baka daw pwedeng i-discuss natin ito. Diyos, kaya na po, i-discuss namin ito sa inyo. Pero ang nakuha lang naming lead ay, yun nga, tulad ng sinabi dito, ay internal, ay pinag-uusapan ito. Oo, para hindi na ito magkaroon pa ng kasuhan. Oo, pangit naman kung sasabihin natin sana maayos, hindi naman tayo nasa lugar ng bata. Hindi ganun kasimple na mag-wish kayo na sana maayos, pero hindi ako maayos. Diba? Kasi sensitibong issue to na Oo, diba? oo. Kung sinasabi dito na traumatized yung bata, yun nga. Yun nga yung nakarating sa amin. Traumatized nga daw yung bata. Oo. At hindi lang natin alam kung ano aksyon ang gagawin ng tatay. Siyempre, binanggit din sa atin ang pangalan. Non-showbiz nga ito. Sila ay nasa production ng GMA. Oo. Pero, siyempre, kung ako yung magulang niya at kung totoo man ito, I won't take this sitting down. Talagang a-action ako. Kasi sa akin, kailangan magbayad sila. Not necessarily money, kundi magbayad in terms of what? Dapat matanggal sila sa trabaho. Kung ako to kung ako yung magulang nito at nagsasabi ng totoo yung aking anak, hindi ko nang pagdududahan kasi anak ko. Dapat matanggal na sa trabaho. Dapat kasuhan at magkaroon ng hustisya, makulong sila at magbayad sila ng danyos. At dapat, mapaskil ang mukha nila. Kung ako yung magulang, Bakit, Nay? Ano bang nakarating sa'yo? Ano bang naging aksyon? ang nakarating sa akin, parang yung isa matatanggal sa trabaho at yung isa, hindi. Ay? Ang binigay daw na rason na nakarating lang naman to sa atin. Pwede naman nila tayo i-correct. Na ang binigay na rason nung mga bading daw, akala nila pa-booking daw yung guy. Signora Honor? Gaga! Tama na yan, seryoso na tayo. Ano, guy? Ikaw talaga. Oo, parang napagkamalang pa-booking yung bata na hindi naman. Yung bata kilala naman ng dalawang executive, kaya bakit yun ang irarason nila during the meeting with the dad and the upper management?
At kahit pa sabihin kunwari na pabuking yung bata, dapat bang patikimin ng illegal substance? Hindi pa ba sapat ang wine-wine lang as per my source? Yung bata na yun, nag-workshop sa akin yan. In fairness, napaka-marespetong bata. Oo. Kaya nagtataka ako, bakit ginanon yung bata? Eh kasi nga yung bata pinapunta. Eh sa bata naman, walang mali siya kasi mga tito-tito nga niya yan eh. Mga, di ba, yung parang mga kahit bading yan. Eh syempre, laki naman sa showbiz yung bata. So sa kanya, walang mali siya. Yung pagtungo niya dun sa hotel room. Oo, eh ganun ang nangyari. Kasi inimbita siya telling him sa text na andun pang ibang creative sa room. Tapos pagdating doon ng bata, yung dalawang gay executive ang kanyang nadatnan. Nakalagay nga dyan, buti na lang daw may kumatok para mag-deliver ng wine na in-order. Kaya yun daw ang kinuhang pagkakataon ng bata para makatakas. Ayaw naman natin i-judge yung mga bading na sangkot dito. No? Oo. Siyempre, hindi naman din natin alam, baka nandun sila sa spirito ng alak. Diba? Iba naman ang behavior sa hindi nakainom. Naman ay kung magkakaroon ng hustisya yung bata, eh ibigay yung nararapat talaga na hustisya na gusto ng bata na makamit. Feeling ko rin naman, eh hindi naman to tutulugan. O basta uupuan na lang ng GMA. Ito yung mabibigyan din nila ng aksyon, di ba? Para magkaroon ng hustisya yung bata, kung mapapatunayan na yung bata nga ay feeling niya na violate ang kanyang pagkalalaki. Since nanganganak ang iba't ibang anggulo, isisingit na rin natin yung lumabas na balita sa PEP na nakausap ng kanilang correspondent ang isang inaakusang bading at ayon dito ay mabigat ang paratang ng bagets. Pero walang paliwanag kung ano ba ang totoong naganap sa pagkakaalam ng isang ito na sangkot sa issue. Sana ay may paliwanag din ng dalawang gay executives kung bakit dini-activate nila ang kanilang SOCMED account at bakit nananahimik sila sa mabigat na paratang ng pangahalay na di umano'y sinamahan pa ng illegal substance ng isa sa dalawang bading. Samantala, nagpahayag naman ng GMA7 na naghihintay lamang sila na mag-file ng formal complaint mula sa artista maging sa mga sangkot na dalawang executives na ayon sa GMA, mga independent contractors ito. Kaya lumabas din ang mga komento sa X app na dating Twitter na may handle na Tsaka Puso. At ang sabi, independent contractors na lang ngayon pero noong 2021, proud silang ipakilala ang kanilang GMA Drama Creative Consultants. Okay, sabi nyo eh. Maging ang controversial vlogger na si Sian Gasa ay sumausaw na rin sa issue at ramdamang malasakit nito sa young actor. Samantala, naglabasan na sa mga comment section at sa mga post ng mga marites sa X na si Sandro Mulak ang tinutukoy. Kaya naman sa post ng ama nitong batikang aktor na si Nino Mulak ay nagbanta ito ng inumpisahan nyo, tatapusin ko. Sino kayang pinariringgan ni Nino? Mukhang ididimanda ng mag-amang Nino at Sandro ang dalawang gay executives, lalo pat naapektuhan ng mental health ng batang aktor na laging naalala ang pinagdaanan sa mga kamay ng dalawang gay executives di umano. Hanggang saan kaya aabot ito? Hihintayin pa rin ng publiko ang paglanta ni Sandro at ng dalawang executive para ibigay ang kanilang panig sa issue. Anyway, hintayin na lamang natin kung ano yung magiging aksyon dito ng GMA, no? At nasisiguro ka naman na hindi nila ito kikilingan at hindi nila poprotektahan yung mga may sala. Stay strong, Sandro.